Ang aking napiling primaryang batis ay ang baybayin. Mga baybayin script na nakaukit sa mga lumang kagamitan o bato tulad ng mga panandang panlibing, anting-anting at iba pa. Isa sa pinakamatandang aklat na nailimbag sa Pilipinas, na may kasamang pagsasalin sa baybayin. May mga tala ang mga Kastila na tumatanggap sila ng mga sulat mula sa mga lokal na pinuno na nakasulat sa baybayin. Bagaman, karamihan sa mga orihinal ay nawala. Ang pagkakaroon ng mga ito ay naitala sa mga ulat ng mga Kastila. Urong-sulong na liham ng mga katutubong Tagalog na naisulat sa baybayin. Ang una sa primaryang batis na nakita ko ay tinatawag na Butuan Ivory Seal, isang sinaunang artifact na natuklasan sa Butuan City sa Mindanao noong dekada 1970. Ito ay gawa sa garing o ivory na ginagamit bilang panglagda o pangtatak sa mga dokumento o kalakal noong sinaunang panahon. Pangalawang primaryang batis na nakita ko ay ang Butuan Metal Pyrography. Ang Butuan Metal Pyrography ay isang sinaunang metal na tabletang may nakaukit na sulat o ekspresyon. Tinuturing ito bilang isa sa mga posibleng pinakaunang halimbawa ng sulatin sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila. Ang pangatlo sa mga primaryang batis na nakita ko ay tinatawag na Mi Ultimo Adios o sa English is My Last Farewell na isinulat ni Rizal noong 1896. Ang Mi Ultimo Adios ay ang pagpapaalam na tula ni Dr. Jose Rizal na isinulat niya sa gabi bago siya barilin noong December 13, 1896 sa Bagong Bayan na Rizal Park na ngayon. Isinulat niya ito sa loob ng kulungan sa Fort Santiago. Ang tula ay pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan, sakripisyo para sa kalayaan at pagtanggap ng kanyang kamatayan bilang ambag sa paglaya ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Po sa akin, mahalaga ang naging pagpunta namin sa museum kasi dito ko nakita ng personal ang mga gamit, tala at mga ebidensya na may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas na dati ay sa libro ko lamang nakikita. Mas naunawaan ko kung paano namuhay ang ating mga ninuno at kung ano ang kultura at tradisyong meron tayo para itong pagpabalik tanaw na nagbibigay respeto at pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Ang hibla ng lahing Pilipino ay tumutukoy sa sining ng paghahabi at ang pamana ng mga tela na naglalarawan at nagtataglay ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang tungkol sa simpleng tela, isa itong pagkilala at pagpapahalaga sa materyales at teknik. Ang paggamit ng mga likas na hibla tulad ng abaka, pinya, bulaklak at seda at ang mga tradisyonal na pamamaraan ng paghahabi at pagbuburda na ipinasa sa henerasyon. Kultura ng simbolismo. Ang bawat disenyo, kulay at pattern sa tela ay may malalim na kahulugan at kwento. Sinasalamin nito ang paniniwala, mitolohiya, kalikasan at katayuan sa lipunan ng gumawa o may-ari. Ang baybayin o tinatawag itong baybay na nagmula ito sa salitang Tagalog na nangangahulugang mag-spell o magsulat. Ang baybayin ay isang sinaunang sistema ng pagsulat sa Pilipinas, isang alpasilabaryo o apogida, kung saan ang bawat karakter ay kumakatawan sa isang katinig at patinig, karaniwang nagtatapos sa A. Ito ay malawak ang ginagamit bago dumating ang mga Kastila at bago palitan ng alpabetikong Latin. Ang baybayin ay pangunahing ginagamit ng mga nagsasalita ng Tagalog sa Luzon at ginagamit din sa iba pang wika sa Pilipinas, katulad ng Iloco, Kapampangan, Bicol at Pangasinan. Ang Manunggul Jar ay isa sa pinamahalagang primary source na kasaysayan ng Pilipinas na kasalukuyang nasa National Museum of Anthropology. Ito ay isang original na artifact na ginamit at ginawa noong Metal Age na nagbibigay ng direktang ebidensya ng sinaunang kultura. Ito ay natuklasan noong 1964 sa Manunggul Cave sa Palawan, kung saan din nakuha nito ang pangalan. Bakit nga ba natin tinuturing na primary source ang Manunggul Jar?
Dahil ito ay isang pisikal na patunay ng buhay at kamatayan ng ating mga ninuno. Hindi ito interpretasyon o kwento. Ito ay mismong bagay na ginamit sa isang ritual. Bakit nga ba may dalawang tao sa takip nito? Dahil ito ay isang pinakamahalagang bahagi na nagpapakita ng dalawang figura na tao na nakasakay sa isang bangka. Ito ay isang simbolo sa paglalakbay ng kaluluwa. Ito ang nagpapatunay na ang mga sinaunang Pilipino ay may malalalim na espiritual na paniniwala at ang kamatayan ay itinuturing nilang simula ng kanilang paglalakbay. Ang Espolario ay ang orihinal na likhang sining na ginawa mismo ni Juan Luna. Ito ay hindi kopya or interpretasyon, kundi ang mismong ebidensya ng kanyang talento, damdamin, at ang konteksto ng kanyang panahon. Ang tinta ay naglalarawan ng isang nagdilim na tagpo sa loob ng isang sinaunang Romanong Espolario. Ang silid kung saan dinadala ang mga bangkay ng mga talulang Blatchon. Matapos ang labanan. Ang larawan ay puno ng karahasan, pagdurusa at kawalang katarungan. Makikita rito ang mga bangkay na kinakalagkad, ang mga tagatanaw na walang pakialam. Ang Espolarium ay hindi lamang sining, ito ay magiging simbolo ng isang nasyonalismo. Nang manalo ito ng gintong medalya sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884, ito ay nagbigay ng dangal at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino sa harap ng buong mundo. Ang panalo ay nagbibigay lakas sa propagandang movement at nagbigay inspirasyon kay Jose Rizal na bigkasin ang kanyang pumusong talumpati na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa reforma at pambansang dangal. Ang mga museo ay tulay sa pagitan ng kasaysayan at sangkatauhan. Ako si Luca Andre Purio Oprasio mula sa BSBA Marketing Management. Nang bumisita sa iba't ibang klase ng museo at sa dami ng likhang sining dito, pinili kong pagtuunan ng pansin ang mga primaryang batis na nilikha nila Juan Luna. Una ay ang La Barca de Aqueronte o The Boat of Sharon na inilikha ni Felix Resurrección Hidalgo. Ito ay isang makasaysayang obra na nagpapakita ng pakikipaglaban ng mga tao sa kalikasan at kapalaran. Ang mga figura sa bangka ay sinisimbolo ng paghihirap at katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng unos. Isa itong primaryang batis dahil ipinakita nito ang emosyon at karanasan ng mga tao noong panahon ng kolonyalismo. Pangalawa naman ay ang The Parisian Life ni Juan Luna. Ipinapakita naman sa larawang ito ay ang isang babaeng nakaupo sa loob ng isang cafe, sumasalamin sa impluwensya ng kanluraning kultura sa pamumuhay ng mga Pilipino noon. Isa rin itong primaryang batis sapagkat direktang nagpapakita ng pananamit, asal at kapaligiran ng mga tao noong panahong iyon. Ilan lamang ito sa mga obrang sumasalamin sa kaysaysayan at damdamin ng mga Pilipino. Ipinapakita ng una at pakikibaka at pag-asa habang ang ikalawa ay impluwensya ng kanluran sa ating kultura. Bilang mga primaryang batis, nagbibigay sila ng malinaw na larawan ng buhay at kaisipan ng mga Pilipino noon. Magandang araw. Nandito tayo ngayon sa National Museum of Arts. Dito ay matatagpuan natin ang iba't ibang aral ng nakaraan tulad na lamang ng mga manunulat, bayani, yaman, kultura, hayop at kagandahan ng ating bansa. Kabilang sa mga mananaysay, manunulat at dalubhasa sa kultura na nag-aral at sumulat tungkol kina Jose Rizal at Josephine Bracken ay sina Leon Guerrero at Augusto B. Dabiana na may mga figure tulad ng pampublikong mananaysay na si Xiao Chuan na nag-aambag din ng mga insights sa eskulturang Josephine Sleepy. Naging bahagi ang The Intimate Depiction of Josephine Bracken in Clay Bay ng ating mahalagang kasaysayan dahil ito ay nagre-representa ng pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Tulad na lamang ng pagkatao niya kung paano siya magmahal sa kanyang iniirog na babae. Mahalaga din ito
dahil isa si Bracken na nasa sculpture sa mga naging kasintahan ni Dr. Rizal at isa siya sa comfort and inspiration ni Dr. Rizal. Karagdagang impormasyon patungkol kay Josephine Bracken, siya ay pinaghihinalaan ng atin ni Dr. Rizal bilang agent of the friars and they consider her as a threat to Rizal's security. Naging bahagi ang men at work ng ating mahalagang kasaysayan dahil ang semi-abstract na gawain na nailalarawan sa pamamagitan ng itim at puti na maskuladong figura ng tao ay sumisimbolo sa lakas at katatagan ng Pilipino or skilled workforce. Walang historiador patungkol dito pero ang artist ng pinta na ito ay si Ang Kiyok. Siya ay Pilipino at Chinese. Mahalaga ang pagpunta sa museum dahil dito nakalagay ang ilang nakaraan at alaala ng ating mga kapwa Pilipino. Dito din matatagpuan ang iba't ibang kahalagahan ng ating bansa tulad na lamang ng yaman, kwento ng nakaraan, talento ng mga katutubo, mahalagang gamit, kagandahan ng kalikasan at iba pang uri ng hayop na meron sa ating bansa. Ang mahalagang natutunan ko sa pagpunta ng museum ay nalaman ko ang iba't ibang historiador kung sino ba talaga sila at kung ano ang kanilang naging ambag sa ating bansa. Mayaman talaga pala ang ating bansa sa iba't ibang merong yaman ng ating mundo. Mahalagang pangalagaan at matutunan natin ang ating historya para maibahagi natin sa ating kapaligiran at sa susunod na henerasyon. Magandang araw. Ipapaliwanag ko sa inyo paano na ipasok sa primaryang batis ang ipininta na spolararium. Bago tayo magsimula, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Jace Chloe Moreno na nagkagalak magpaliwanag. Ang Spolarium ni Juan Luna ay isang pangunahing batis sa kasaysayan ng kolonyal na Pilipinas na nagpapakita ng mga karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol at ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Ito ay simbolo ng mga pagdurusa at pagtindig laban sa pang-aapi na konektado sa mga isyu ng katarunungan at karapatan ng tao. Ginagamit ang obra sa mga paaralan upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang pambansang pagkakakilanlan at ang halaga ng sining. Bukod dito, ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga artista at aktivista na nagtatrabaho para sa katarunungan at pagbabago na nagpapakita ng kahalagahan ng sining bilang daluyan ng mensahe na umantig sa puso ng tao. Ngayon naman, para sa aking karanasan sa pagpunta sa isang museum, na mahalaga pala talaga malaman natin mga Pilipino ang mga kahalagahan ng mga ating mga sinaunang ninuno na naway man maintindihan natin ang mga bagay na nangyari o nabuo bilang Pilipino.